Disclaimer. This podcast features personal experiences, opinions, and knowledge shared by the musician. All views expressed are solely their own and do not represent the views of any organizations, brands, or individuals mentioned. The content is for educational, entertainment, and informational purposes only and should not be taken as professional advice, official guidance, or as substitute for formal training. Results and experiences may vary for each person. No part of this video may be copied, reproduced, or used without prior written permission. So yun mga musiko, dito po muna tayo, balik tayong binangonan sa pinsan ko. Ayan, ito si Angela, nakikin ulit. Si Atilda. Ayan, hinihintay lang natin hinihintay lang po natin dumating para ng grupo. Okay, kita-kita mamaya. 1 hour later. Good day po, ating kumusiko. Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Brandon Sachs. Please subscribe po. Pakishare na rin sa ating mga kapwa musiko para malaman na rin ang ating project rising. And paki-click na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. And right now po, shoutout po muna tayo sa mga nag-comment last time na video natin. Shoutout kay Sir Charlie Makalintan. Sabi niya, believe ako sa marunong yan. Maganda exacts yung Careless Whisper. Sample naman, sir. Minsan, Sir Charlie, isasample tayo. Salamat po sa comment, Sir Charlie Makalintan. And shoutout kay Al, si Adherence Swelty. Good job, kumusiko, go, go, go. Shoutout kay The Big Bang. Sabi naman niya, tama yan, sir. Itaas natin ang mga musician. Yan ay biyaya mula sa Diyos. At hindi lahat ay marunong tumugtog ng instrumento. Tama, correct po kayo dyan. Sir, yung iba nga, di ba, isa nagpapaturo pa sa kanilang mga anak, binabayad, matutulong gitara, ng piano, ng sax, ng flute, ng drums. Pero tayo sa banda, swerte natin kasi minsan, di ba, libre na. Pamimilihan dahil lang yung pinatuturo. At pag natuwa ko minsan yung nagtuturo siya, parang nagkakamilinda. Kaya tama po, biyaya ito ng Diyos. Kaya dapat lang nagamitin natin ng tama. Yan yun, salamat ulit sa mga natin nag-comment. Thank you very much. And mga kamusiko, ang mga kapanayin po natin ngayon ay isa po sa aking pinsan na nirespeto ko dahil isa po siya sa nag-guide sa akin sa music nung nag-start po kami pinsan. Kaya isa po sa akin nakako din. And dati po siyang member ng RPB, Rizal Provincial Band. Way back 90s, tama 90s. Panahon po yun ni former Governor Ray San Juan. Tama, no? Oo, yun. Sa Pasig pa yata? Kainta. Kainta Municipal Band. Naging part din pala siya ng Kainta Municipal Band. 2003. Ano ni Yun. Ano ni Mayor Felix. Pero, nag-start siya sa Banda Central. Then, Galawan na naging member ng Banda Kabataan. And yun, dahil nasa murang edad, nagkapamilya, napili pa mag-abroad. Yun nga, trabaho niya doon ay sa glass aluminum. Dahil sa passion sa music, dahil malalaki na naman yung kanyang mga anak, bumalik ulit siya sa pagbabanda. Yun, rin siya, sumari sa ibang mga grupo na nagigig. Sa gabi, nagigig. Pag mga weekdays, naasikaso naman yung kanyang small business na JSJ Glass Aluminum Works. Yun, sa mga gusto mong pagawa dyan ng mga sliding door, basta about glass aluminum, pwede siya kontakin. May ilagay na sa comment section. And, kaya masasabi ko mga kamusika na isa to sa haligi ng musika dito sa bayan ng Binangonan. And ngayon po, sa kasalukuyan, siya po ang maestro ng Victory Band dito sa Walibis, Binangonan, Rizal. Siguro siya na lang pagkanto natin ng ibang detalye. Without further ado, it's my honor and my privilege na pakilala sa inyo ang aking pinsan, Dolly Cortez. Magandang umaga po sa ating lahat. Lalo na sa mga po nating kamusiko. Isa pa, ako'y nagpapasalamat at ang aking pinsan na si Brian Dasas ay naisipan ang ganitong project racing. Kasi naikukwento niya sa akin bago pa lang niya simulan ang project racing na ito,
na kanyang bubuuin. Naging inspirasyon niya ang bayan ng Angono. Ang tourism ng bayan ng Angono. Kasi itong aking pinsan din marami na rin itong karanasan tungkol sa pagmumusiko. Naging member din to ng RTD sa ilalim ng pagkumpas ng ating maestro late na si Carlito Gonzales. At ito din ay nagigig nung araw. Naging member pa to ng The Brothers. Nakakasama din niya si Ever Bartolome. Magandang umaga po ulit sa inyo lahat. Siguro, punta tayo sa unang question natin. Renally, bakit mo piniling magtrabaho sa ibang bansa? At ano yung mga sakripisyo na kinaharap mo? Kasi kaya naman ako napilitang umalis ng bansa. Kasi nung panahon nung araw, talaga namang napakahirap kapag ikaw ay may isa ng pamilya. Bagay tayo. At isa pa, ako ay medyo bata pa nung mag-asawa. Gusto ko rin siyempre kahit naman sino magulang. Yes. Ang gusto sa kanya mga anak ay mabigyan ng magandang edukasyon. Siyempre kahit pa paano kumain sa loob ng 3 beses sa isang araw. Kaya ang kondisyon ng araw dito sa Pilipinas ay napakahirap. Yes. Nung bata pa ako, naalala ko, yung karamihan dito sa lugar namin ay mga di-abroad ang kanilang mga ama. Lalo ng elementary nito, sabi ko, uso nun yun. bakit kaya sila? Ang bahon nila, bawa, 10 piso. Yes. Malaki na yun. Malaki na yun. Kasi 1981 Grade 1 ako ang bahon ko nung benching ko sa umaga, benching ko sa hapon, 50 centavos lang. Kasi siyempre, ang aking magulang nanay ko lang ang nagtagawin sa amin 3 magkakapatid. Kaya sabi ko, ba't di ko subukan? Wala ko yung aking mga anak, nabigyan ko ng kahit pa paano makasunod. Hindi naman makatulog Hindi sa masyadong luho. Mhm. Yes. Tama lang. Yung tama kasi, naging trabaho ko ng dati, musiko. Pag walang tugtog, tinda ng pandesal sa umaga. Tricycle. Oo, tayo sige. Tapos sa gabi, tinda ko ng balot. Kaya, ayun, naisipan ko. At yun nga, naging sakripisyo ko naman. Alam naman natin, kapag kayo isang overseas, Yes. ang sakripisyo mo dyan, una, lalayo ko sa pamilya mo. Tama. Napakahirap nun. Lalo, ako ang tatay. At isa pang pinakamasakit sa akin na sakripisyo, ako yung natigil sa pagbumusiko. Siguro, mga 15 years. 15 years ako natigil. Kaya yung anak ko, nung panahon na si Nicole Cordes, na presidente ng PBTA, Philippine Baton Curling Association, nung panahon na yun na ako ay nawala na sa pagbumusiko, doon naman siya nagcha-champion sa kanya sa pagsunod sa Major League Exhibition. Hindi ko napanood ang anak ko. Para masamahan, suporta. Nag-back-to-back champion sa Nicola. Marami siya hindi ko na maaningit Yun talaga ang pinakamasakit sa akin. Kaya minsan yun ang sakripisyo pag nasa ibang bansa. Oo. Yung homesick ba kung tawagin. Pero, ayun, medyo... Sige, punta tayo sa second question. Ano ang nararamdaman mo nung kailangan mong itabi muna ang iyong instrumento at umalis papuntang ibang bansa para magtrabaho? Nararamdaman mo ba? Sa akin Kalimutan mo muna yung music yung sabi ko nga kanina, kahit masakit, tuloy pa rin ang buhay natin. Pero at the end of the day, after 15 years, kapag talaga ikaw ay dugong isang musiko, Yes. babalikan mo ang isang larangan o sabihin natin na talent na bigyan ng Diyos. Yung napunta ka na ng diba? Sa Penta. Hindi tayo Oo, nung pagdating ko galing ako ng Tapos nag-gig siya nun. Actually, sa gig niya, ang instrumento niya, trumpet, saka sax.
Dual. Trumpet saka sax, parang medyo, di pa kanina pag sax dapat flute eh. Tinoro or flute. Parang yun. Siya sax saka trumpet. Di ba? Parang kakaiba eh. Yun ang instrumento niya. Yung sa gig naman. And, Kasi yan ay may kwento. Kaya ako napag-aralan yung saxophone, yung alto. Nung ako ay, ang grupo ko noon ay sa Freedom Jam, Teresa Rizal. Nakakasama ko si Kuya Germs. Si Germs. Sino yun? Kapilin niya. Eric Si Germs. Anyebas. Nung time na yun, may tugtog kami sa Timog, Quezon City. Wala kami saxophone. Sabi nung group leader namin na si Marlon Santo Tomas, walang kami. Isang trombone, ako na isang trumpet, walang kami ng isa. Yung pala, si Kuya James doon, mga sequencer, upload din. Sabi ko, ba't di ko kaya pag-aralan? Yung alto. Kasi nung time na yun, mahirap umanap din ng grupo eh. Kasi magkano lang ang budget namin nun. Siyempre mo, may naila ka. 500 lang. Yung time na yun, siguro na 2007. Wala ko siya. 700. Iyo pa lahat doon eh, pamasahe. Siyempre, kahit pa paano, medyo mahirap. Pero 2007, medyo maliit lang. Medyo maliit ang pangalan. Kaya yun, yun lang ang kwento kaya manatag. Paralan yung saxophone. Yung parang nag-inspire. Ito, ano man. Ano ang naging hudyat or dahilan kung bakit muling nabuhay yung pagnanais mo bumalik sa musika? Kasi unang-una siguro, kung nga ako ang isa sa fundadores ng banda, kasi actually, kami ang unang 7 tao lang kami nagtayo ng Santa Rosa Band. Way back 1993, simulan namin yan. 7 tao hanggang, boy pa nga ang theory namin na maestro si Willie Ison. Maestro. Siyempre, alam naman natin, kahit namang saan banda nangyayari. Yes. Nakakaiwalay ng barasan paniniwala na. Kaya, natatag ang lumitaw Victory Band. Ibinalik ang Victory Band. Kasi, may Victory Band na nung araw eh. Doon ginuha yung pangalan namin nung araw na nag-iisang banda rito sa Binangonan. Lahat, wala pa. Victory Band lang. Yan pa lang. Yan pa lang. Binangonan. Rizal. Ang alam ko nung naging maestro na si Professor Valentin Michelina. Victory Band ang pangalan. Victory Band ang pangalan. Nung araw pa. Tapos, ngayon, kahiwalay nga ang Santa Rosa. Tapos naging banda central ng Victory Band. Yun yata yun. Oo. Tapos naging Banda Kabataan. Para alam ko ng iba, mga taga-Binangonan. Naging Banda Kabataan. Tapos, lumitaw na nga yung Santa Rosa. Tapos, naging Victory Band na. June 25, kaya Victory Band 25 yung pangalan ng Victory Band 25. Ayun na ngayon, ikaw yung maestro. Ayun, ako naman nagiging maestro na ngayon kasi namatay na nga yung theory namin. Ayun lang. Siyempre, pagmamahal mo sa banda, kaya ako nabalik. Yun. Ito. Nahirap mo nga bang bumalik sa pagtugtog matapos ang mahabang panahon na hindi mo nagamit yung instrumento? Aba, oo naman. Siguro naman, Asim Brian. Oo. Ikaw ang buhay na saksi kasi magkalapit bahay lang kami, bakod lang pakitan eh. Nung unang nawa ko ng trumpet ko uli, hirap na hirap ako. Kasi alam nyo, ito isang galing lang sa akin sa sariling experience ko. Ngayon, kung pupulutin ng iba, maganda. Mas mainam. Kasi lagi ko sinasabi, nasa tao eh. Nasa tao. Ang Dibukulya kasi, 3 araw o 1 linggo ka lang hindi makatugtog niyan, hindi mo makahipo yan. Pagbalik mo pagtugtog, hirap na hirap ka na uli. Unang-una, yung hangin. Sinasabi natin,
Eh, minsan nakakabasa tayo sa pyesa. Yung islar niya, ilang bara. Katulad yung Beginner's Cave, 8 bars. Islar lahat yun. Eh, puro mulnot yun. Ay, yun yung ano ko. Pag di mo ko yung sipagan ng pagpapakti sa bahay. Eto, mabalik ako doon sa sinasabi ni Brian. Kung ako ba'y nahirapan, ayaw ko. Ako yun. Ako po ay nagsisimula ng 2:00 ng tanghali. Backing track. Buti nakakuso na sa YouTube yung backing track na yan. Pinakamababang oras ko po pag nag-backing track ako, 4 na oras. Araw-araw po yun. 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00. Yes. Araw-araw po yung bumalik lang ang aking Modora na tinatawag. Siguro, 1 buwan kong ginawa yun. Kasi tulog ko, naging tulog hindi na kagaya dati. Tapos, matigas. Tapos kulang ako sa suporta ng hangin. Kaya, pinilit ko po talaga. Inubliga ko yung sarili ko. Dahil gusto ko. Kaya wala pong imposible. Pag gusto talaga. Pag gusto, maraming paraan. Tama. Pagka ayaw mo, at ganun lang. Maraming dahilan. Ayan. Ito naman. Question number 5. Anong pagkakaiba ang nararamdaman mo ngayon sa iyong musika? Kumpara noong ikaw ay bata pa. Ay, nako po. Sa ngayon kasi, unang-una. Unahin ko muna yung nung araw. Nung ako'y tinuturuan, kasi wala namang pumilit sa akin bilang para mag-aral ng musiko eh. Natatandaan ko nung araw, pag may tugtog ang banda sentral, lolo ko pa. Siguro mga 6, 7 years old ako nun. Tumutugtog sila sa patay, naka-uniforme. Ang daliri ko nakasabit sa sinturera ng lolo ko. Sabay ako maglakad. May nakapila din ako. Nakakabit ako sa sinturera ng lolo ko. Kasi masaya ako kapag sumasama ako sa ganun. Tugtog. Pero sa mga pestahan, hindi ko pwede sumama doon kasi mag-apon yun eh. Kaya sa patay, pagdating sa simbahan, iuwi na ako. Masaya na ako doon. At isa pa, napakabagsik magturo ng mga matatanda nung araw. Ayan. Yes, tama. Kasi sa unang-unang, yung matatanda, sasabihin sa'yo, mag-ehersisyo ka. Maniniwala kayo sa hindi. 4:00 ng madaling araw, gigisingin na ako ng nanay ko. Ako noon, 8 years old yata, 8 years old. 8 years old ako. Kasarapan ng tulog. Kasarapan ng tulog. Grade 2 ako eh. Gigisingin ako ng nanay ko, mag-do-re-mi ka na. Eh siyempre, bata. Kasarap tulog, hindi ako agad tatayo. Ang gagawin ng nanay ko, kukuha ng pamalo. Pag naalala nyo nung araw, yung ipil-ipil, nakabili nung araw eh, yung panggatong na nakabigkis. Kukuha na 1 piraso nun. Hindi, yun yung natin sa gitna na na ipil-ipil siya. Papaloyin ako. Siyempre, pinapalo ka, hindi ka ba tatayo? Lalata yun. Eh di siyempre, pag napalo ako, iiyak ako. Kaya na, inaano na yung trumpet sa akin, sinusubo na. Mag-do-re-mi ka. Puro long tone. 3 bara, kada 1 nota. Hindi ka tutugtog ng iba, do-re-mi lang. Kaya ang pasok ko doon, 7:00 ng umaga sa eskwelahan. 4:00, pinatitigil ako, 6:00 ng umaga. Puro do-re-mi lang, sa araw-araw talagang ako nananawa. Nakakauma yun. Tapos, ang tingin pa, taga naman ako, dumating ng aking tiyuin, yung pahay na rin, ang tiyuin. Sundalo siya dati, Navy. Bumili ng blackboard na maliit. Nagsulat ng nota doon. Sabi niya, pagbalik ko, mapatakmo mo yung tali ng nota. Siguro, iiwan ako 1 linggo. At tinamaan ko, binibigyan ako ng 5 piso.
1982 ha. Abot na kayo magturo yun. 1982. Pag hindi ko tinamaan, mabagsik yun. Iniutot ako sa blackboard. Iniutot ako sa blackboard. Steffi. Nasulat na. Minuto kami ni Steffi. Tapos, ang kay Willie naman, si Maestro naman, di ba, ang trumpet, may tapong pinutan. Kailangan ng daliri daw, nakaganto. Maglalampas. Pag lumampas, pinupukpok ng ng stick. So, ang punto ko doon, nung araw, kapag tinuro ka, kahit gano'n ang nagiging inaabot ng turo sa'yo, ang bata okay lang. Natututo naman talaga. Oo. Huwag baga sa kahit naman nung araw, yung mga batang 80s, 90s, di ba yung mga teacher natin sa school, pagka pag mga bangko ko mo, Actually, swerte nga. papagantuin. Swerte nga ngayon eh. Kasi kahit hindi maigpit, palibasa may YouTube University na. Kaya medyo maraming ngayon humusay eh. Sususugan ko mamaya, tapusin ko lang. Ito naman yung mga bagong musika na may relasyon ngayon. Aba, siyempre, tuturuan mo. Mabulyawan mo lang na kaunti. Siyempre, ang patuturo talaga, ang pacing mo dyan, lahat mahaba. Minsan dumadating din sa punto. Yes, Nawawalan ka na ng boses, paulit-ulit, ganito. Pag nasalita mo, hindi natin susunod na meeting pag-aaral mo kasi. Pero meron na akong isang kaano sa inyo. Parang sample. hindi, parang na sa kabataan. Babahagi. Parang payo. Kung ikaw ay mahilig sa pagbumusiko sa panahon ngayon, napakahirap ng kompetensya. Pag nagmusiko ka, talagang tuunan mo. Yes. Unang-una, hanggat makakapasok ka sa university. Yes, tama. Kasi ang competition ngayon, bawa, pumasok ka sa mga city band o mga kapag hindi ka nakapag university o makakalit, malabo. Oo, tama. Medyo mahirap. Oo, mahirap. Kahit bumabasa ka ng nota. Okay lang, medyo talaga magaling na ngayon. Tapos, nung araw, hindi ka, kasi ang pagiging magaling ng musiko, hindi naman nakikita sa pagsolo lang. Tama. Kaya nga nung araw, kahit hindi ka nakakasolo, konunto ka. Yung tawag nila, konunto eh. Hindi ka magaling na sa lista, pero konunto ka. Okay na yun. Tapos, Okay, paliwanag nga yung konunto. yung konunto kasi, halimbawa, ako, hindi ako solista. Pero lahat ng part ng, overture, may solo, trumpet, ako ang gagawa. Ako ang gagawa. Okay. Kung baga sa pinete. Okay. Kasi meron talagang kasi meron marunong kumandante, may magaling. Ganun lang siguro. Basta nasa puso. Yun. Siguro, tingnan natin ang konting tugtog si Kuya Rolly. Kamusiko. Ayun, kukuha mo na yung trumpet niya. So, ayun. Salamat po, Kuya Rolly. Palakpakan mo po natin yan. Yun, pasok na po tayo. Ito, pasok na, Kuya Rolly. May mga oras ba na gusto mo na lang tumugtog kaysa magtrabaho? Yes or no? Kasi gusto ko rin tumugtog, gusto ko rin magtrabaho. Okay, same. Okay. Ito, ano ang ibig sabihin ng musika sa iyong buhay ngayon? Higit pa sa trabaho or libangan? In one word lang.
Siguro, meron kaya pa. Ano, ulit yan. Kumbaga, ano yung musika para sa'yo sa isang salitaan? Buhay ko. Ayun, buhay niya. Title ng overture. Veterano. Ayun, Ramos. Masaya ka ba na nagbabanda ulit? Yes or no? Oo naman. Sabi ko nga kanina, buhay ko. Ito, last na. Sa mga kabataan kamusiko natin na napilitang huminto, kahit hindi kabataan, kahit yung mga medyo may edad na kaedad mo, na huminto sa kanilang hilig sa musika, ano ang pwede mong i-advise sa kanila? Kasi yan eh. Nasa tao nga. Sabi ko nga, by choice. Choice nila, pero hanggat maaari, o sa akin lang, Yes. bumalik sila. Ayun. Ayun. Ito naman ay, siguro, kukunin ko na yung pagkakataon Yes. para magpasalamat. Kung hanggang, sa mga nagturo sa akin, kaya ako narito ngayon. Yes. At isa pa, yan naman ay binabalik ko rin sa mga kabataan sa ngayon na nagnanais na maging musiko. Binabalik ko ng libre. Minsan ako pa nagpapamerenda. Yes. Ang nalulungkot lang ako sa ngayon kasi natigil yung pagtuturo ko. Dahil ang nagiging problema ay instrumento. Pinakausap ko yung magulang kung kayang bumili ng instrumento maging instrumento ng anak niya. Eh, karamihan sa nakakausap ko, siyempre siya din ang buhay. Hindi nila kaya suporta. Kaya yung bata, pagdating sa instrumentation, nakitigil. Kasi hindi naman kaya ng banda namin na suportahan ng instrumento ng mga batang nag-aaral. Kaya siguro, yung mga makakapanood nito, open po kami kung sino gusto mag-sponsor. Ayun. Nakakabalik ako sa mga lahat na nagturo sa akin. Karamihan, puro patay na eh. At sa isang naging mentor ko, na nabuhay ngayon, si Sir Tomix. Ayun. Shout Sa out. Milito Valdivia. Sir Tomix, maraming salamat Ayun. sa mga teknik na ituro mo sa akin. At sa mga kabataan ngayon, na musiko na. Practice lang tayo araw-araw. Ayun. Sibagan natin. Kasi na-involved na tayo dyan eh. Tama, tama. Ensayo lang ng ensayo, huwag kayong mananawa. Yes. Isipin nyo, walang magaling na agad. Pagsimula lahat, Yes, yes. kahit sa pag-aaral, wala namang college agad. Simula tayo sa kindergarten. Hanggang mga kapatid. Yun lang, tayo ko sa inyo lahat. Mahalin natin. At itaas ang pagiging musiko. Ayun. And dahil dyan, tumugin tayo ni Benoni ng oras. Ibigyan natin siya ng konting regalo. Yan. Isang music mo, isang ballpen. Ayan. Ay, maraming salamat. Ryan Dasax. Ayun. Suportahan po sana natin Ayun. ang napakagandang project na ito. Si Brian Dasax para sa ating kapwa kamusiko. Maraming salamat sa inyo lahat. Shout out yung page yung ano mo. Ayun nga pala, yung Business case ng ano ko nga pala ng Anong Glass pangalan? Aluminum Works. Yes, GSJ Glass Aluminum Works. Yan po yung Yun. FB page ko. Mga gustong magpagawa ng mga sliding. Pwede. Basta about aluminum. And nakakatagtag ko ba sa mga kasal-kasal? Nakakatagtag ko ba nila? Parang hindi na kasi yung hiling ko sa baba, puro mumugana. Hindi na siya pwede sa mga kasal-kasal. At siguro, yun na lang. Maraming salamat. Thank you. Ito din, Nori Cortez. Okay? And salamat sa ating mga kamusiko na masuporta at mga viewers. Siguro, dito ko na po tatapusin na aking vlog. Ito po muli, si Brian Dasax. Ang nag-iwan na kasabihan, kapag masaya ka sa ginagawa mo, hindi mo ramdam na may ginagawa mo. Ito po, thank you, Justice.